Guys, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong resulta ng ginawa ni Tony na Chavit Singson et al. Na tangkang pagpapabagsak sa gobyerno natin. Yung panawagan nila na pababain si PBBM para isulong ang kanilang mga personal na agenda. Di ba? Maaaring yung iba ay jobless na. Hindi na kumikita ng milyones. Kaya gustong mangyari ngayon ay pababain ang Pangulo natin. So nagutos siya ngayon ng accountability for violent protesters. At speaking of violent protesters, napakarami ho, umaabot ng halos 300 ang mga naaresto. 99 po doon ay mga minor de edad na nagpagamit at willing pang magpauto. Kapag kayo po ay edad 16 to 17, sa ilalim ng batas ni Kiko Pangilinan, hindi po kayo pwedeng umuwi. Makukulong kayo. Titignan dito yung kung tawag po nga criminal mind, utak kriminal. Titignan dyan, i-evaluate yan. Ito bang taong ito may utak kriminal? Yung nandun sa loob ng kulungan, na inisa kasama, sinapak. Yung mga ganong ugali. Tapos ba't mo sinapak? Diba? Yung alam ipaliwanag. Yung nakakaintindi na talaga, may pangunawa na. Pagdating nyo ng 18 anyos kayo, maaaring sa araw ng birthday nyo, basahan kayo ng sakdal. Ito po, mga ginawa ng mga to. Naku, pang 30 anyos na kulong ito o 10 taon man lamang na kulong ang aabuti ng mga to. Yung utos ng Pangulo rito, nako, papanagutin. At si Isko, sabi ni Isko, ang kasong isinasampa niya ay talagang airtight. Di ba? Alam nyo, dapat naman talagang makasuhan dito si Chavit Singson. Naalala ko nga, nung nagla-livestream tayo, nung sinasabi na ng mga kababayan natin sa live ko, nung nasa EDSA tayo, na nagkaroon ng kaguluhan na sa Mindiola. Naku po kako, hindi kaya ito na ang hinihintay talaga para makumpleto ang elemento para sa pagsasampa ng kasong inciting to sedition at inciting to rebellion. Dito kina Chavit Singson. Kasi isa sa mga elemento rito, kailangan na mayroong nagsagawa. Hindi kinakailangan sila yung gumawa. Pagka mayroong naniwala, nag-aklas, nako, yun na. Diba? Ngayon, ito hong taga-TV Patrol na ito, na bato yan na-capture sa kanilang report. Sa coverage mismo ng TV Patrol, na-capture itong taong ito, si Kuya Park. Ito yung kabataang kung ano-ano, grabe yung mga bunganga nito kay PBBM at kay F.L. Lizo Marcos. Na parang penguin daw kung maglakad. Grabe kabastos ang bunganga nito. Ito si Boy Lighter. Siya yung nagsabi doon na ihanda na ang mga lighter. Now, eto ho yan, makikita nyo, ito yung batas. So, rebellion, Article 134 sa Revised Penal Code natin yan. Okay, conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, yan ang mga penalty. Ngayon, dito sila pwedeng mag-fall. Wala namang naganap na kudeta. Dito yan. Sedition, Article 139. Conduct or speech inciting people to rebel against the authority of the state, but without the purpose of overthrowing the government. So hindi naman po nila gustong pabagsakin yung gobyerno, pero yung kanilang speech, yung mga pinagsasabi nila, iniingganyo nila yung mga tao na labanan ng Estado. Yan. Diba? Ano yung mga ginagawa dyan? Prevent execution of laws, hinder public officials from performing their functions, inflict acts or hate or revenge against public authorities. Ito ho, prison mayor. Ang parusa hanggang prison correctional dun sa mga participants. Yung conspiracy to commit sedition, Article 141 naman, agreement by 2 or more persons to incite sedition. Nagkasundo sila.
O, di ba may nag-meeting pa kailan lang kasama si Chavit? Nako, dapat yung mga yun, papanagutin yun. O, parusa, prison correctional, it's medium, dapat life sentence eh. Di ba? O, ayan o. Yung mga rebellion dyan, 30 years yan. Yung prison mayor, ang full length niya is 12 years, lalo na kung makulit talaga. Pero ang pinaka-minimum niya ay 6 years up to 12 years. Diba? So yan ang mga parusa. Ito si Pokis, retired general, retired brigadier general. Nakaplano sa kanya number 1, Spark Lit. Phase 1 done, nagawa ron po nila. And then Master Crocodile gone. And then day 3, yung Wednesday na yun, yung final push at batasan. Then 9 a.m. program start. Di ba? March for Unity. Yan, may mga plano eh. Ito pa, another pambubudol ni Pokis. Kasama natin bukas sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo ang mga mula sa malalaking simbahan ng partido at maraming mga sektor at grupo. Yun. Ang problema, walang dumating. Pero yung mga panghihikayat nila, di ba? Eto pang isa ring retired na naman. Si De Leon, ito pala, mahilig to sa ganyan eh. Nag-uumpisa pa lang, sabi niya, prepare 5 days provision. So maghahanda na raw ng mga pagkain, good for 5 days. Bakit? Ibig sabihin niya rito, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Mag-i-interrupt sa daloy ng ekonomiya, ng transportasyon, talagang takot ang mangingibabaw sa mga mamamayan. Kaya, kailangan in good for 5 days, meron daw mga nakatabi na provision, pagkain, inumin, yun. And for the next objective, march to Malacanang to serve notice to the occupant that his welcome has expired. Yun ha, maliwanag to. Bobo na lang ang magsasabi na hindi naman yan hindi naman pangiingganyo yan. Katunayan nga eh. Sambang-samba sila doon sa rally ng mga DDS. Feeling nila, bigating general ang kaharap nila, ang kasama nila, nakakatakot, may kapangyarihan, kayang-kaya silang protektahan, kayang-kayang utusan ng AFP natin. Di ba? Now, ito yung ginawa nila, kalokohan nila. Resulta to ha. Ito si Manong na 50 anyos mahigit na, 52 yata ito, 50 years old. Sabi rito ha, watch technician protecting shop fatally stabs teen during September 21 riots. Dahil daw po ang ginagawa na ng mga kabataan ay tinutumba na yung mga motor, winawasak na yung mga manakikita nila doon sa paligid. So, pinoprotektahan niya yung kanyang pwesto at nagdilim na yung kanyang paningin sa mga kabataang ito at yun na nga ho, nasaksak niya yung isa. Diba? Alam niyo ho, yan kung tutuusin, pwedeng consider itong mitigating circumstances or pwedeng justifying circumstances. Ano po, Attorney Ganaden? Ano ho ba sa palagay niyo? Diba? Kasi grabe yung gulo na ginagawa sa harapan mo. Ganun yung nagwawasak na sila ng mga ari-arian na nakikita nila rin sa paligid nila. Sinusunog nila, tinutumba yung motor. May mga motor na kinakalagkad at sinisilaban. Siguro kahit ako 'di ba? Maprotektahan ko lang yung ari-arian ko. Baka ako pinaghambalos ko yung mga yan. Now, ito. Tingnan nyo ha. Yung pagsusunog dyan, may nauna na pong nagsunog, maaga pa lang, dyan sa may Ayala Bridge, yung nagsunog nung truck. Okay, ngayon,
Kung anong nakain nitong isang DDS sa kanilang rally, nitong batang utak arsonista na to, abay nagbuyo dun sa mga tao doon. O eto. Pasado alas 4 sa Liwasang Bonifacio, habang nagsasagawa ng protesta ang ilang grupo, inanunsyo ang kanilang planong pagsugod sa Mindiola. Ang nandun po dyan sa Liwasang Bonifacio ang mga DDS. Sa mga grupong darating pa po dito na aglo, magparami kayo at sugurin natin si Pompom. May mga lighter na ba kayo? Susugurin daw nila, magparami kayong aglo o adlo. Matandang grupo na yan na anti-Marcos originally. Kabilang din yan sa mga grupo noon na kontra sa tatay ni PBBM. Yung grupong yan ang nagsabi na 300 members nila ay magmamarcha papunta dyan sa Liwasang Bonifacio. Yun ang tinutukoy nito ni Kuya Spark na magparami pa kayo. Kasi lulusubin nila si Bongbong. Meron na bang mga lighter? Meron na bang mga lighter? Lahat may lighter na! Handa na ba kayo? Handa na rin ako! In 30 minutes! Handa na ba kayo? Handang-handa na rin ako. Sabi, di ba? In 30 minutes daw. Okay. So, nangyari ngayon, tinahak nila yung Quezon Boulevard. Yung mga tao, hindi pa nga, I was expecting na magtatakbuhan yung mga yun kasi lusob talaga, grabe. So yung speaker dyan, tuloy-tuloy yung pagbubuyo kasi yung mga tao mabagal ang lakad, mabagal ang kilos, parang ayaw manggulo. Pero yung speaker talagang hiyaw ng hiyaw na nangiengganyo ng paglusob. Alam niyo naman pag sinabing lusob, hindi kayo magpa-fashion show doon. 'Di ba? Pag sinabing lusob, may gagawin kayong hindi magandang eksena. Akala siguro nila, zombie yung mga tao dyan na dumalo sa rally nila sa Liwasang Bonifacio na susunod sa gusto nilang mangyari. So ginawa ngayon nila, binaybay po nila. Paglabas ng Liwasang Bonifacio, tawid sa tapat niyan at binaybay nila yung tulay ng Quiapo at doon dumaan sila sa may ilalim ng kalimutan yung pangalan, sa may pagitan nitong FEU sa Central Market, may underpass doon sila dumaan. Kumanan at doon sila tumago sa Arpapa. Darating pa po dito na aglo, magparami kayo at sugurin natin si Ngayon, gusto nyo mapanood yung video na to, mapapanood nyo yung video ng panawagan, yung pagpamarcha nila, medyo malabo-labo, doon po sa isang DDS vlogger na si Pans TV. P-A-N-S TV. Parang Peter Pan, gano'n, Pans TV. Doon po sa kanya yan. Tingnan nyo ha. Pompom, may mga lighter na ba kayo? Meron na bang mga lighter? Lahat may lighter na! Handa na ba kayo? Handa na rin ako! In 30 minutes time, aatakin natin ang Mindiola! Handa na ba kayo? Grabe magbuyo, di ba? Tinahak ng grupo ang Quezon Boulevard. Ngunit sa may Moraita pa lamang, ang grupo ng mga kabataang lalaking ito na nakasuot ng itim na t-shirt at nakatakip ng mukha. Nagsaboy na ng mga peking pera na sumisimbolo umano sa talamak na korupsyon. Pasugod na sana sila sa Mindiola pero sa may kanto ng Claro M. Recto Avenue, nakaabang na ang mga pulis. Dito na nagsimula ang panibagong gulo. Nagliparan na naman ang mga bato, bote, kahoy at maging dumi ng tao. Yon. Okay. Ngayon, dito ho sa insidente na to, yan dyan sa may pwesto na yun ng Recto, dito, nasa FEU yung etong mga to, itong mga DDS. Yan o. Etong report na to, this entire report ng ABS-CBN is actually misleading. Pinalilitaw kasi sa kwento dito ng taga-ABS-CBN na itong grupong to ng mga DDS ay konektado doon sa nanggugulo. Hindi po ganun yun. Asa na isang video ko niyan. Teka ha.
Pero pakita ko muna sa inyo gaano kabastos ang bunganga nitong nanawagan ng arson. Tingnan nyo. Si Kuya Park ha, isa rin akong vlogger na nagdadawa sa social media. Isang ustad. So siyempre, kaya kami nanditong mga Isang Muslim ustad. kasi mahal namin si Duterte. Ha? Ayaw namin sa taong walang utang na loob. Nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang tuman, hindi siya nalibing. Nung dumating si Duterte, ipinalimig si Ferdinand Marcos. Ngayon, walang utang na loob. Yang si BBM. Nangampanya si BBM. Sabi niya, ang bigas na 1 kilo gagawing 20 pesos. Ngayon, bakit ang 20 pesos naging 60 pesos? Ang bumaba, yabu! Imbis na bigas ang pababayad, ang pinababa, yabu! Okay, so sa pa lang yan, tignan nyo ha. Ito pa, mas malala to. Later on, sinubukan nilang pumwesto ng maaga pa doon sa EDSA People Power Monument. Kaya nagkaroon doon ng grupo nila. Yan naman yung galing ng Camp Aguinaldo na nilalangaw doon kaya humalo sa People Power Monument. Mga vlogger yung yung mga nagbubuyo lang eh. Kasi syempre, kung saan ang aksyon, may views. Yung van na yan, ibang grupo yan eh. Yung van na yan. Na ang intention talaga nila dyan, may nakita rin akong video niya na dumating yung van na yan dyan sa Recto. Na nakita rin nila yon, sinasabi nga nila na na nakita yung mga DDS na nakita nila yung van na puti na dumating at yun na nga, ang laman etong mga nakaitim. Talagang may intention talaga na guluhin, may grupo ng intention talaga ay guluhin yung rally. Yan. Ang problema kasi, yung bunganga nito, naghahanap yung mga yun na magiging pundasyon ng kanilang magiging aksyon. Nang sa ganon, di ba, makakakilo sila ng malaya kasi merong nagbubuyo. Eto, nasa na to, FEU na sila. Yan. Hindi, Quiapo area ito. Galing na ng Liwasan yan. Papunta na ng Recto. Ngayon, etong kalsadang ito, kung kayo ay familiar dyan, eto, yan, nandito na sila sa lugar na yan. Etong pakaliwa, ito ho yung dadaan ng ilalim, papunta yan ng UST sa likuran, o kaya naman kung may kanan yan, Espanya. Yan. Tapos, pagka nandito ka sa may kanan na side, dyan naman ang papunta direkta ng Recto Avenue. So, ito hong naglalakad sa may kabilang side na to, ay, yung mga yan, nahati sila dyan. Yan, nahati yan. Yung iba umilalim, yung iba dumiretso ng ibabaw. Akala ng mga dumiretso ng ibabaw, itong mga napunta ng ilalim, naligaw. Pati nga mismo yung vlogger, si Pans TV, sabi nga niya, naligaw yung mga kasama namin. Kasi bakit umilalim? Kasi mas madali nga naman kung kumanan sila diyan sa sa Recto. Ito. Yan na, yung guhit sa gitna, gano'n. Matataas ya dapat. May mga nakaitim sa kanila, yan. Nakagulo pa sila eh.
Away pa kasi ako na siya. Gusto. Ako, tulog mo. Yun ba yung van na namigay ng mga Molotov? Eto, paakyat na sila papuntang FEU galing ng ilalim. Haba kasing video niyan kaya pinutol-putol ko lang. Yan. Ito na yung harap ng Ever. Lopezco na nagsara. Yan o. Ito yung Mindiola na to. Dumating na sila ng Mindiola. Yung gulo, may gulo dun sa kanto ng Arpapa at ng Recto, may kaguluhang nangyari doon. Kaya may mga pulis na nakaharang doon. Tapos, pinayagan na rin sila kalaunan na makapunta ng Mindiola. Yun. Ngayon, sila yung may dala ng mga bandera na may kawayan. Sila yan, oh. Mindiola na yan. Yung mga nakabas, mga pulis yan. Raulan, bandi ka. Raulan, mga rin. Dito na kami sa may harap. Mindiola. Pag-iisa muna tayo. Magay sa ating mahal na Pilipinas, guys. Andiyan sila sa harapan na. Tapos sumugod na nga sila. Pagdating doon sa may kanto ng Recto at Moraita, doon na nagkagulo dahil nung matulog ang mga pulis, sinarang na, nagkabatuhan na. Ito Mindiola to ha. Nagliparan na yung mga bato, bote, mga dumi ng tao, kahoy. Pansinin niyo yung nandun sa may tabi ng P at saka A, yung Pagso. Yan yung lumapit na lalaki doon. Kasama nila yan. Talagang doon sa video niyan, kay Pans TV, makikita niyo yun doon. Nung nasa FEU pa lamang sila, kasama na nila yun. tapos sumugod na nga sila. Pagdating doon sa may kanto ng Recto at Moraita, doon na nagkagulo dahil nung matulog ang mga pulis, sinarang na, nagkabatuhan na. Yung mga nanggugulo dyan, nanggaling na rin yun ng Ayala Bridge, sangkot sa pagsunog. Kasi doon na bulilyaso sila yung nagsunog, marami sa kanila mga nasa kote. Kasi ang taktika ng iba, tatakbo, tapos halo dun sa mga tao. Yung mga pulis, kada isa sa kanila nakatutok sa isang tao. Kaya pag yung tinututukan ng tingin nila, humalo dun, alam nilang i-pinpoint dun sino yun. Liparan na yung mga bato, bote, Ayan, yung naka-camouflage. mga dumi ng tao, kahoy. Talagang riot na nangyari. Namin pagbabago! Ayan, yung mga tropang geng-geng. Yung mga yan. Yan na yung biglang sumulpot diyan. Kaya nga nung tawag dito, bago sila diyan dumating, may nagpo-programa diyan Etong mga aktivista, 'di ba? Furious Protector, yung mga militanteng grupo nagpo-programa diyan. Kaya lang nung dumating na nga itong mga magugulo na nakasabayan itong mga DDS, yun. Umalis sila. Yung sigaw ng mga rallyista diyan, yung mga militanteng grupo, natabunan ng sigaw ng Duterte. Tapos umalis na sila.
Yan. Yan yung grupo ni na Sara Ilago at saka nila Renico. Yan, umalis na sila diyan. Kasi na-sense na siguro nila na may gulong mangyayari. Mga kurakot! Mga kurakot! Yan. Wala pati motor! Wala! Pansinin nyo doon, sa grupo nila minambato. Di ba? Huwag naman sana yung motor! O, yung motor kinuha para sunugin. Kahit na-check lang yun. Itong video ito, alam ko si Vincent Tabige yung nasa video na ito nagsasalita. Na wag naman sana pati yung motor. Alam minsan na rin ako pinalo ng mga pulis. Yan. Itong isang nasa background na nagbubuyo, hindi ko kilala. Siguro baka kilala niya. Ayan. Yung pagbuga ng water cannon dyan, yan yung naka-trigger na doon sa mga nakaitim. Okay? So ngayon, ang naging pakinabang dito ng mga hampas. No? Naalala ko nung dumating kami ni Pink, nagkakagulo na nga diyan. Napunta kami ng parte ng LRT station.